Klaseng mamamatay na mga ngaso. Ulitin ko, may mga nakakita ng mga estudyanteng nananatili kahit tapos na ang klase. Kung hindi ka naka-enroll sa evening study program, mangyaring umalis na sa campus. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabi sa sarili, ano? Biglang sinabi ng interrogator ng kulto, hoy, bumangon ka. Sinasabihan tayong umuwi. Aha! Hindi maganda ang matulog sa ganyang posisyon. Malapit na ang midterms, kaya sigurado akong nagsusunog ka ng kilay, pero mas mabuting matulog ka sa bahay. Naguguluhang sinabi ni Kim Gong-jae, interrogator ng kulto. Naguluhan din ang interrogator ng kulto at sinabing, ha? Interrogator ng kulto. Binagsak ni Kim Gong-jae ang mesa at tumayo, sabay sigaw, o baka ikaw sige ng ginintuang bulaklak. Sinasaniban mo na naman ba ang interrogator ng kulto? Naguguluhang sinabi ng interrogator ng kulto, sanib. Nalilito ka pa rin ba sa panaginip mo? Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, hindi ito maganda, Sword Emperor. Mukhang may mali sa penalty nang tumaas ang hunter level. Dati, parang panaginip lang ang pagdanas ko ng trauma ng iba. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabing, Sword Emperor. Nakarinig siya ng mga estudyanteng sumisigaw sa labas, pasa. Sabi ni Kim Gong-jae, hoy Sword Emperor. Isang estudyante ang sumigaw, go. Sabi ng interrogator ng kulto, o siya, umuwi na tayo. Siguradong naghihintay na naman ang presidente ng student council sa gate. Huwag mong galitin ang girlfriend mo, sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, nagsimula na. Isang trauma sa loob ng isa pang trauma. Ilang sandali pa, itinulak ng interrogator ng kulto si Kim Gong-jae palabas ng classroom at sinabing, bilis, bilis. Tratuhin mong parang prinsesa ang girlfriend mo. Huwag mo siyang hintayin. Ikaw ang bida sa isang romantic na kasaysayan ng paaralang ito. Sabi ni Kim Gong-jae, ano bang nangyayari? Sabi ng interrogator ng kulto, siguradong naghihintay na naman ang student council president sa gate. Huwag mong galitin ang girlfriend mo. Habang naglalakad si Kim Gong-jae sa pasilyo, sinabi niya sa sarili, paaralan. Pumasok naman ako sa middle school ng mga 2 taon. Medyo kamukha ito ng pinanggalingan kong lugar. Upang makalabas, napansin ni Kim Gong-jae ang isang batang lalaki na nakatayo mag-isa sa pintuan ng rooftop. Lumingon ang bata at nagulat si Kim Gong-jae. Pagkatapos, yumuko ang bata sa kanya at lumakad palayo. Sabi ni Kim Gong-jae, wala akong pakialam. Aalis na ako. Habang umiling siya. Ilang late ng paaralan, sabi ni Reviel Evancia, medyo late ka ngayon. Nagulat si Kim Gong-jae, pinagpapawisan at namumula habang sinasabing, Laviel. Sabi ni Reviel Evancia, maganda ang gabi. Mas maganda pa ang paglubog ng araw kapag nakikita sa likod ng mukha mo. Nanatiling nakanganga si Kim Gong-jae sa gulat. Hinawakan ni Reviel ang kanyang baba at isinara ang bibig, sabay sabing, baka kaya kulay pula ang langit ay para itago ang pamumula ng pisngi mo. Isang estudyante sa malayo ang nagsabi, tingnan mo iyon. Yung lalaking iyon? Sabi ng kasama niya, yung nag-confess ng love sa harap ng lahat sa festival. Nagpatuloy ang kaibigan, narinig ko sobrang yaman daw iyon, tingnan mo yung kotse. Nainggit talaga ako Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, ano bang klaseng kabaliwang trauma ito? Sabi ni Reviel Evancia, bakit? Gusto ko naman yang tanga mong itsura, pero mas litong-lito ka ngayon. Inaakit mo ba? Sabi ni Kim Gong-jae, ikaw anak ng mayamang pamilya. Sinabi niya sa sarili, ipinapakita mo ba sa akin? Sabi ni Reviel Evancia, kakaiba ka ngayon, minamahal kong kasintahan. Nagulat at nalitong sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, kasintahan. Sabi ni Reviel Evancia, matagal na akong galing sa mayamang pamilya. At hanggang ngayon, ganoon pa rin ako. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, tinawag ako ni Laviel na kasintahan niya. Anong gagawin ko? I record ito. Mag-video. May gamit bang pwedeng magdala ng video sa totoong mundo? Ano bang ginagawa ng mga siyentipiko? Sabi ni Kim Gong-jae, Laviel pasensya na, ilang taon ka na ba? Sabi ni Reviel Evancia, 2 taon ko sa high school. Sabi ni Kim Gong-jae, ako. Sabi ni Reviel Evancia, butler, magpa-appointment sa psychiatric hospital. Mukhang may konting amnesia ang kasintahan ko. Kaedad mo ako, syempre. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabing, nakikipag-date kay Laviel habang nasa high school. Anong napakagandang biyaya. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo.
Sabi ni Reveal Evancia, Butler, kanselahin ang appointment. Ganyan lang talaga siya palagi. Sabi ni Kim Bongja, mahal kita, Laviel. Kahit ipanganak akong muli sa ibang mundo. Minahal kita sa nakaraang buhay at mahal pa rin kita ngayon. Para sa akin, ang salitang pag-ibig ay isusulat gamit ang mga letra ng pangalan mo. Sabi ni Reveal Evancia, ngunit may buhay pa tayong kailangang ipagpatuloy. Sakay ka na. Ihahatid kita pa uwi. Nalito si Kim Bongja at sinabi sa sarili, tahanan. Naalala niya ang tahanan niya at nagpatuloy sa sarili, tahanan ko. Hindi ito yon. Ibang-iba ang mundo ng trauma na ito sa realidad. Sabi ni Reveal Evancia, Butler, ihatid mo kami sa bahay niya. Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, hindi pa ako nakapasok sa high school. Hindi ko pa naririnig ang pangalang high school na ito. Kaya saan ba talaga kami pupunta? Sabi ni Reveal Evancia, narinig ko na may nangyaring malaki sa bahay niyo kahapon. Sabi ni Kim Bongja, malaking nangyari. Sabi ni Reveal Evancia, hindi mo ba itinuturing na malaking bagay yon? Kasi, ayaw mong pag-usapan yan dati. Siyempre, ayoko rin sa kanila pero pamilya pa rin sila. Inayos ko na ang lahat kaya sabihin mo sa mga magulang mo na huwag mag-alala. Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, ang mga magulang ko. Sabi ni Reveal Evancia, hindi, ako na mismo ang magsasabi sa kanila. Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, may tahanan at mga magulang ako sa mundong ito. Ilang sandali pa, dumating sila sa bahay ni Kim Bongja. At sinabi niya sa sarili, hindi ko nga maisip kung ano ang pakiramdam noon. Ang pinakabarakong Sword Emperor, habang walis ng walis sa sahig, na tila sinasanay ang sarili sa bagong teknik ng walis, ay nagsabi, umuwi ka na. Kya? Ihinatid ka ng girlfriend mo. Ang sarap ng buhay. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil gwapo ka. Sabi ni Reveal Evancia, kumusta po kayo, Ginoo? Nagulat si Kim Bongja, natigilan at nanlaki ang bibig. Sabi ni Sword Emperor, naku, huwag kang yuyuko sa tulad ko, senorita. Maayos ba ang ugali ng anak ko sa'yo? Mabait naman siya, pero minsan para siyang may tama sa ulo eh. Sabi ni Reveal Evancia, okay lang po. Pinapahalagahan ko ang lahat ng bahagi ng pagkatao niya. Sabi ni Sword Emperor, napakabait mong bata. At tiningnan niya si Kim Bongja, biglang nagbago ng tono at galit na sinabi, hoy, gago. Yumuko ka sa kanya ngayon din. Kapag sinaktan mo siya, kahit kaunti lang, buburahin kita sa talaan ng pamilya. Bigla siyang lumingon kay Reveal Evancia at sinabi, oy, gusto mo bang maghapunan dito? May ginawa akong cockle salad. Masarap yon. Sabi ni Reveal Evancia, sige po, kung ayos lang sa inyo. Sabi ni Sword Emperor, haha, ang bait mo talaga. Anong ginagawa mo, Bongja? Bakit nakatayo ka pa rin? Kailangan mo pa bang tulungan pababa sa lupa? Ilang sandali pa sa loob ng bahay. Habang nagbabasa ng dyaryo si So Baikyang, sinabi niya, welcome, Bongja. Kumusta ang eskwela ngayon, anak? Nagulat si Kim Bongja at nabitawan ang bag pagkakita kay So Baikyang. Sabi ni So Baikyang kay Reveal Evancia, dinala mo ang partner mo. Welcome, Senorita Evancia. Sabi ni Reveal Evancia, Laviel na lang po ang itawag niyo sa akin, ma'am. Mas komportable ako. Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, siya ang mama ko. Sabi ni So Baikyang, ganun ba? Lanan, si Je. Mahirap talagang intindihin ang kabataan ngayon. Sabi ni Sword Emperor, ang slow mo talaga, babe. Akala mo si Bongja ang nag-imbita sa kanya? Naakit siya sa cockle salad ko. Naguluhan si Kim Bongja at sinabi sa sarili, bebe. Tumingin si So Baikyang kay Kim Bongja at sinabi, aha, tama ka, honey. Wala naman tayong aasahang ganyang kapangahasang galaw mula sa anak natin. Naguluhan pa rin si Kim Bongja at sinabi sa sarili, honey. Sabi ni Sword Emperor, tapos ko na rin ang miso soup. Sa telebisyon, sinabi sa balita, sunod sa balita, tungkol sa sikat na singer na si Yosoha. Ang susunod na video ay tungkol sa insidente ng pananakit ni Yosoha. Pero mayong umaga lang, nakatanggap kami ng impormasyon na peke ang bidyong ito. Kagulat-gulat, mismong ang gumawa ng video ang umamin. Inamin niya na ginawa lang daw niya ito bilang biro at hindi niya inakalang magiging malaki ang epekto. Gayunpaman, nakansela na ang tour ng grupo ni Yosoha at hindi siya makakakilos sa ngayon. Sa hapagkainan, sabi ni So Baikyang, mukhang marami tayong mapag-uusapan habang kumakain. Bongja, tawagin mo ang kapatid mo.
Kumain tayong lahat. Pinagpapawisan si Kim Gongjae. At sinabi niya, nasaan siya? Sabi ni So Baekyang, nasa kwarto mo. Tumingin si Kim Gongjae sa pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sumilip siya. Pinagpapawisan sa takot. At nalito, sabay sabing, ha? Pagkakita niya kay Yosoha na nakahiga sa kama niya, parang tinamaan ng kidlat ang gulugod ni Kim Gongjae. At sinabi ni Yosoha, ang tagal nating di nagkita, ulol. Habang nasa kama ni Kim Gongjae si Yosoha, sinabi niya, uy, nakita mo ba ang balita? Lugi ako ng todo. Sinuntok ko lang yung stalker ko kasi sobra na siyang nakakainis, pero na video pa. Halos mapatigil ang career ko, pre. Grabe talaga. Buti na lang umatras siya at tumakbo. Buti na lang kundi yari ako kay mama. Tumingin siya kay Kim Gongjae habang nagkakalat ng chips sa kama nito at nagsabi, ha? Ayos ka lang? Mukha kang hindi okay, pre. Galit na sumagot si Kim Gongjae, mamatay ka. Mamatay ka, hayop ka, at sinugod si Yosoha. Nagulat si Yosoha at nagsabi, ayos ka lang ba talaga? Hoy! Kumalma ka. Sumagot si Kim Gongjae, paano ako kakalma kung tinatawag mong mama ang master ko? Habang sinasakal si Yosoha, sumigaw siya, mamatay ka ah. Sumigaw si Yosoha, mama ah. Binubugbog ako ni Gongjae. Sumagot si Kim Gongjae ng galit, huwag mong tawaging mama siya. Ilang sandali ang lumipat. Pagkatapos ng bugbugan ni Kim Gongjae at Yosoha, nakaupo silang dalawa sa hapagkainan, parehong bugbog. Sinabi ni Laviel Evancia, alam kong medyo lumagpas ako sa linya, pero inayos ko na ang insidente ng bayaw ko. Ang mga ganitong bagay, dapat inaasikaso agad, kasi kung hindi, kailangang hintayin na lang ang panahon para matakpan. Karaniwan, mas gusto ng iba yung huli, pero ngayon, umabot ako sa oras. Tahimik na iniisip ni Kim Gongjae habang nakatingin sa magagandang kamay ni Laviel, ang ganda ng mga kamay niya. Nagpatuloy si Laviel Evancia, wala pang legal na epekto ang nangyari, at ang concert ay nakaplano sa loob ng 10 araw. Sabi ni So Baekyang, medyo nabigla ako. Alam kong handa kang tumulong para kay Gongjae, pero gaya ng alam mo, hindi magkasundo sina Gongjae at Soha. Anong dahilan mo para tulungan si Soha gamit ang impluensya ng pamilya mo? Sumagot si Laviel, gusto ko lang ipakita sa inyong dalawa. Tanong ni So Baekyang, ipakita ang ano? Sabi ni Laviel, naniniwala akong minamaliit ninyo ang pag-ibig namin. Siguro iniisip niyo na ito ay fling lang ng isang mayamang babae, isang pag-ibig sa eskwelahan. Kahit negatibo o positibo pa ang tingin nyo, siguro ganoon nyo hinuhusgahan ang relasyon namin. Pero ako, ituturing ko kayong pamilya. May ilan sa pamilya ko natutol, pero handa akong patahimikin ang mga yon. Tahimik na nakikinig sina So Baekyang at ang Sword Emperor habang halos hindi na makadilat si Yosoha sa pagkakabugbog. Hawak ni Laviel Evancia ang kamay ni Kim Gongjae at sinabi, inayos ko ang insidenteng ito para ipakita sa inyo kung anong kaya kong gawin, pati na ang kahandaan ko. Pakiusap, payagan nyo kaming magpakasal. Sabi ni So Baekyang, hindi karapat-dapat ang anak ko sayo. Salamat. Mukhang hindi naman ako naging masamang magulang. Biglang sabat ni Yosoha, ay karamba. So, magiging kaanak tayo ng mga bilyonaryo. Waa. Magretiro na ako. Uy, at-in-law, pwede mo ba kaming tulungan mag-debut sa China? Sabi ni Laviel Evancia, kapag nagkaproblema ka ulit, buburahin kita sa talaan ng pamilya, Soha. Naguluhan si Yosoha, iha. Sagot ni Laviel, hindi pwede yan. Puntahan mo yung taong sinaktan mo at humingi ka ng tawad. Hindi kita ituturing na anak hanggat hindi mo iyon ginagawa. Umiiyak na tanong ni Yosoha, Mama. Tahimik na sabi ni Kim Gongjae sa sarili, bahay. Mga magulang. Tawa ng Sword Emperor, hahaha. Kailangan kitang bilhan ng suit. Sabi muli ni Kim Gongjae sa sarili, mga bagay na wala ako noon. Bakit? Tanong ni So Baekyang, nagawa mo ba ang math homework? Gulat na sabi ni Yosoha, may homework tayo. Tahimik na tanong ni Kim Gongjae sa sarili, bakit ito ang trauma ng Constellation Killer? Sabi ng isang estudyante, may kiss tayo ngayon, di ba? Biglang nagsalita ang mga demonic generals, magandang umaga, Kim Gongjae. Naguluhan si Kim Gongjae, ang 4 na demonic generals. Sabi ng Spirit Flame Demon, ha?
Kami ang apat na makapangyarihan sa Shinseo Middle at High School. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, ano ba to sinasabi nilang mga bully ang apat na demonic generals sa mundong ito? Sabi ng Sword Demon, hoy, mga pre anong silbi ng pagiging bully? Mag-aral na lang tayo. Hindi kalimutan na yan. Tigilan na ang pambubuli. Mabait na kami ngayon. Habang may isang babaeng takot na takot sa likod. Nagpatuloy siya, lagi mo kaming pinapakalma mula noong naging kayo ng reyna. Binitawan na namin lahat ng utusan namin dahil dyan. Tanong ni Kim Gongja, tinatawag niyo si Laviel na reyna. Ano yan? Parang pinupuri niyo sarili niyo dahil lang sa minimum effort. At ano iyang bansag na apat na makapangyarihan? Sagot ng Sword Demon, kinakatakutan mo kami. Ilang sandali pa sa loob ng classroom. Sabi ni Liao Fan kay Anastasia, tuwid ang braso, yuko sa guro. Sabay sabing, magandang araw po. Sabi ni Liao Fan, yo, sabay kuha ng plastic na lalagyan. Inihagis niya ito kay Anastasia at sinabi, class rep. Kolektahin mo lahat ng cellphone. Sumagot si Anastasia, sige. Sabi ni Liao Fan, kapag may nagtangkang magtago ng cellphone, yari kayo. Naiintindihan? Tahimik na ngumiti si Kim Gongja sa galit at sinabi sa sarili, si Viper ang teacher. Kinokolekta ni Anastasia ang mga cellphone at tanong kay Paladin, naka-off, di ba? Ipinatong niya ang telepono sa lalagyan at sumagot. Tahimik na nag-isip si Kim Gongja habang nakatingin sa kanila, isang banal na kabalyero na sumusunod sa leader ng Black Dragon. Anong klaseng tagpo ito? Habang dumadaan si Anastasia kay Kim Gongja, sinabi niya, heto, class rep. Sumagot si Anastasia, ano? Sabi ni Kim Gongja, hindi mo kinuha ang cellphone ko. Paglingon ni Anastasia kay Kim Gongja, sinabi niya, mukhang ginawa kang tunay na lalaki ng reyna. Nagtaka si Kim Gongja. Biglang sumigaw si Liao Fan, wow, ngayon ko lang nakita si Kim Gongja na nagsuko ng cellphone. Tingnan niyo, mga estudyante. Ang kailangan lang para baguhin ang isang tao ay pag-ibig. Maghanap kayo ng sarili niyong pag-ibig pagdating niyo sa kolehiyo. Sinabi ni Paladin, seryoso si Kim Gongja na papasok sa Seoul University. Sabi ni Nisha, ha? Ang sabi niya sa akin, pupunta siya sa Oxford. Sinabi niyang ang president ng Student Council ay mag-aaral sa ibang bansa, kaya susunod siya kahit saan. Sabi ni Liao Fan, so backup niya ang Seoul University, at ang Oxford ang target niya. Wow, Kim Gongja. May mataas kang pamantayan. Habang inilalagay ni Anastasia ang crate sa mesa ni Liao Fan, sinabi ni Nisha, mag-ingat ka, class rep baka maagaw niya ang unang pwesto sa klase. Sagot ni Anastasia, wala kang pakialam dyan. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, ang weird ng pakiramdam na to, lahat naka-uniforme, pero kilala ko silang lahat maliban sa isang tao. Sino yung batang yon? Biglang sumilip si Master Alchemist sa classroom at nagsabi, excuse me. Ang una niyong klase ay math, okay lang ba kung magsimula na ako? Sumagot ang mga estudyante, sabi ni Kim Gongja sa sarili, hindi na ako nagugulat ni. Sabi ni Master Alchemist, magsisimula tayo ng bagong unit ngayon. Ilang oras ang lumipas sa labas. May batang nagsabi kay Kim Gongja, Gongja. Bakit puro aral ka na lang ngayon? Maglaro ka naman sa amin. Sabi ng gutom na dalaga, maglaro tayo ng soccer. Hinawakan ni Kim Gongja ang ulo niya at sinabi, sige, laro tayo. Habang naglalaro, sinabi niya sa sarili, hindi ko maintindihan. Bakit ito ang trauma niya? Habang pinapanood sila ni Nam Bung-un mula sa malayo, sinabi ni Kim Gongja sa sarili, bakit ito ang trauma niya? Buhay ang lahat. Hindi multo ang Guardian Ghost dito. Buhay si Master. Ang masamang ugali ng Flame Emperor ay nandoon pa rin, pero buhay siya bilang anak na reklamador. Pati ang gutom na demonyo at si Lady Golden Flower. Hindi ba't masaya at payapa ito? Anong bahagi ng mundong ito ang impyerno para sa kanya? Biglang lumapit si Laviel Evancia at sinabi, ayan ka pala, boyfriend. Mukhang nag-aalala ka. Nagtataka ako kung anong ginagawa mo dahil hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko. Namula si Kim Gongja at sinabi, Laviel. Sabi ni Laviel Evancia, hindi maganda ang pinapabayaan mong mag-alala ang partner mo. Kinuha ni Kim Gongja ang cellphone niya at sinabi, pasensya na. Nakalimutan kong buksan ulit pagkatapos ko itong makuha marami lang akong iniisip ngayon. Hinalikan siya ni Laviel Evancia at sinabi, ano kayang iniisip mo? Sana ako lang ang laman ng isip mo.
Sabi ni Kim Gongja, Laviel, alam mo ba ang pangalan ng mga magulang ko? Sagot ni Laviel Evancia, syempre. Ang pangalan ng nanay mo ay So Baekyang at ang tatay mo ay Lee. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, syempre. Dahil hindi ko alam ang tunay na pangalan ng guardian ghost. Nagtaka si Laviel Evancia, baby. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, kung panaginip ito, imposibleng may bagay na hindi ko alam na nandito. Kahit nung tiningnan ko ang attendance list ng mga estudyante sa break, hindi ko mabasa ang karamihan ng mga pangalan, pati na ang mga guild leader. Sabi ni Kim Gongja, Laviel, baka biglaan ito pero medyo kinakabahan ako. Ikaw ay anak ng mayamang pamilya, at sa lohika, walang dahilan para gusto mong makasama ang isang tulad ko. Sabi ni Laviel Evancia, ang mga sinasabi mo ay nagpapakaba sa akin. Ano bang sinasabi mo? Hinawakan ni Kim Gongja ang malambot at maselang kamay ni Laviel. Sabi niya, siguro ito ay lahat di. Biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya, may mensahe, pinatay mo ako. Huwag mong kalimutan na ikaw ang pumatay sa akin. Ang sender ay si Kim. Biglang may babaeng sumigaw, At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.